Nasa restrictive custody po siya, ma'am. Nasa regional headquarters po siya ng Police Regional Office 4A effective January 10 po. Tinanggalan na rin po siya ng tsapa, tinanggalan na rin po siya ng barel, at ongoing po yung pagdinig po ng kanyang administrative case. With respect po doon sa kanyang criminal case, ay inaantay po natin na makalabas po ng ICU yung biktima dahil hindi pa po nakakausap ito at medyo according to the Provincial Director po ng Batangas ay hindi pa po nila nakakausap ng maayos dahil po naapektuhan po yung kanyang allegedly po yung kanyang pag-iisip, hindi pa stable yung kanyang pag-iisip because of the trauma daw. So yung pamilya po ay closely being monitored po ng pamunuan po ng Batangas PPO, at what we can assure doon po sa family po ng victim na hindi po natin ito ipagwawalang bahala at sasampahan po natin ng corresponding criminal at administrative case itong si police na si Bertuccio, Staff Master Sergeant Bertuccio, at meron pa po tayong isang hinahanap na at large mo na di umano ay kasama na ng rape po dito sa biktima. Yes po. Na sinasabing empleyado din doon sa cockpit arena na pag-aari di umano nitong si Bertuccio. Nung last January 21 ay lumabas na rin po, ma'am, yung medical legal report na nagpapatunay na nagkaroon po ng penetration, nagtrauma doon po sa pag-aari sa ari po ng biktima po. So this is a very sensitive and delicate case po. So I hope you understand na we really cannot give as to the details po nitong biktima, but medyo maselan po yung kanyang kondisyon, kaya nakiusap din po yung pamilya niya na hanggat maaari po ay wag na pong masyadong pag-usapan, at naka-ready po sila na isampa po itong kaso once maging mabuti na po yung kaligayan po ng biktima. Iniintay na lang po natin, ma'am, yung toxicology report kung na-drug nga po itong biktima, or at least doon sa kanyang unang pahayag ay sinasabing may pinainom sa kanya. So iniintay po natin yung result po ng toxicology examination po.